pag nag-pray at pagka yung teatro, sa pagdadance, at saka pagka yung mag-closing prayer. Ang best part po ngayong musical summer class ay yung first time ko lang po makasali po sa ganito at beginner yung ako. Sabi ko po ay sobrang saya po dahil po may mga nakilala din po akong mga ibang bata na kahit ako po yung mas matanda sa aming guitarist, sobrang saya po at ang babait po ng mga mentors at yung katulad din po nung sa ibang mga musician. Ang babait din po nila at mga approach ako. Ang best part ng musical summer class ko ay yung pag-assemble ng camera at pag-picture namin ng camera. Matutunan mo yan. Kahapon po class dahil sama-sama po kami at madami po kami. Ang best part po ng summer class ay nagkaroon po ako ng privilege matuto pa sa pagiging worship leader. Family chords, yung kung sa hand, finger exercise, tsaka po octave, tsaka po yung timing. Natutunan ko po ngayon sa summer class ay mag-drums po. Isahan, dalawahan, tatlohan, tapos po rolling. Tapos po, pumasok po ng reading, tapos po, makinig po sa turo ng teacher, tapos yung mabay-turo po ni Kuya Mowen at ni Kuya James. As a beginner na po, madami po akong natutunan katulad po yung mga basic chords, tapos po yung mga family chords na pinapasaulo din po sa amin yun upang malaman din po namin kung ano po yung inaano nila, yung sa chords po, yung pagpitik-pitik po. Ang natutunan ko ngayong musical summer class is yung tamang angle ng pagpipicture, tapos yung mga pag-edit ng layout. Mga tinuturo ko ng mga tinuturo ko ng minor, major, class minor, class major, family chords ng C, family chords ng E, family chords ng E, F, at iba pa po. Ang mga natutunan ko po sa summer class ay madami. Unang-una po sa pagiging worship leader, kailangan pagka mag-worship ka, magkaroon ka ng parang one-on-one kay Lord. Kailangan mag-worship ka ng sarili mo. Tapos yung mga signs, yung pagka mag-worship na o mag-worship ka ng verse 1 para may iwan yung mga musicians natin. Tapos po, kailangan yung mga suot natin hindi sobrang ikli, kailangan appropriate ang suot natin, hindi sobrang ikli. Tapos po, nagkaroon din po ng bagong nakilala or kaibigan dito. Sobrang dahil po ng mga tao dito. Hindi mo mamipil na parang other kasama lang kasi halos lahat ng dito, GL lahat, kami lang yung ibang church, kaya sobrang thankful ako na nakasali kami dito at talagang napakasama. Nagkasapang mga talaga. Mabait at magaling sila magturo. Kay CJ at Kuya Rich, salamat sa pagtuturo. Ang masasabi ko po sa aming mga mentors po ay mabait, magaling magturo, pogi, at saka po lagi po kami pinalalakas ang loob at tinuturuan po kami kung paano magdasal. Yun na lang po. Ang masasabi ko po sa mentors ko namin tayo, yung kay Kuya Jeboy po ay magaling po magturo at kumbaga may iniisa-isa po kami pagtuturo upang po makasabay din po kami sa iba pong mga maalam na din. At kay Kuya Jero naman po ay sa amin po yung katutok sa mga beginner. Araw-araw po kami yung tinututukan at iniisa-isa din po kami upang makasabay din po kami sa iba. Ang masasabi ko po sa mga mentors
you sa pagtuturo sa amin. Thank you rin dahil hindi ko na-feel na parang father ako sa'yo. And thank you. Okay, so naman po kay Ate Tipa, gusto kong magpasalamat. Sobrang thank you dahil nakilala kita. Ang dami ko natutunan sa'yo, Ate Tipa, sa pag-worship, sa pagkuha ng hininga pagkakanta, yung tamang dynamic pagkakanta. Super thank you po. And kay Ate Des naman po, maraming salamat po dahil kahit 2 days lang po namin kayo nakasama, sobrang powerful ng testimony mo sa amin. Sobrang na-inspired ako sa'yo. Parang gusto ko pang mas lalang bumalik ka sa pag-worship sa Lord. Gusto ko pang ibigay yung pinaka-the best ko. Sobrang thank you po sa inyo. Ulit nga, isa pang ulit. Para sa akin, ang best part ay yung araw-araw naman ay best kung tutusin kasi nakakapagturo kami at may natututunan yung mga students namin. Ang best part ko siguro yung nagturo ko dun sa mga back to zero. Masarap sa pakiramdam yung magturo ng simula sa simula. Best part ng musical summer class is talaga pong nakaka-enjoy po at nakaka-bless. Salamat sa Lord po sa oportunidad na binigay niya sa atin. Magtutugo at tinutuguan. Salamat sa Lord dahil pinya tayong opportunity na magka-musical summer class. At dahil doon, madaming na-share ng talento. Ang pinaka-paboritong best part ay yung day 5. Kasi doon ko nakita yung pag-practice nila sa bahay. Kasi doon sa day 5, napapakita kung paano talaga sila nag-grow as a musician, as a guitarist. Kaya yun, siguro, nung nag-start pa lang din ako as a mentor. Kasi hindi naman talaga ako as a mentor talaga dahil isa pa rin naman akong trainee. Nagkataon lang naman ang mentor namin, si Jason, ay wala. Ako yun, sinalo ko muna ang lahat. At yun, simula nag-start, syempre, nagulat din ako kasi first time ko magtuturo, iba din to sa akin. Ayun, nakaka-bless kasi nga meron akong tuturuan at yung best part sa akin doon ay nung day 8 kasi doon nag-start yung banding namin as a media at ayun, nakasama sila. Ang pinaka-best part na siguro yung pagtuturo sa mga baguhan sa pagpapiano dahil alam mong may kita mo ng future sila sa pagtutug ng piano. Nakakatuwa lang na kahit bata pa lang sila, may mga bata pa lang ay nagpupursige sila sa pag-aaral ng piano. Kahit hirap pa sila sa pagdidipat ng chords, nakikita mo naman sila na improve habang tumatagal. Ang best part po ng summer class 2025 ko as a dancer ay yung part na sila po ay nagpa-practice na for presentation. Dahil nakikita po namin doon na sila po ay may natutunan talaga at yung smile po nila ay unti-unti nang nakukurba sa kanilang mga labi. Para sa akin, ang pinaka-best part ng musical summer class talaga ay yung pag-share namin, especially sa mga worship leaders, hindi lang sa pagtuturo namin, kundi yung pag-share namin ng mga personal experiences nila sa buhay, yung paano nila may a-apply yung mga natutunan nila as aspiring ng mga worship leaders. Actually, wala naman akong binibest sa kanila eh. Ang mahalaga ay yung kanilang commitment na patuloy na nag-aaral, patuloy na nagpapaturo lalo na sa mga kanilang mentor. And nakikita ko na maayos naman sila lahat. Kahit nga sa nakong party tumingin, ang kanilang pag-aaral ay halos okay naman sila. Nagdidisiplina, maganda eh. Saka yung oras nila ay talagang kinukumit nila yung kanilang sarili pagdating sa oras. And then, pinakamarami ngayon nag-enroll ng musical summer class.
Hindi katulad ng tao na kukunti lang. Talagang hirap ang kung tutusin. Hirap i-divide ng mga mentors yung kung sino unahin turuan, tapos kung sino unahin na ilalagay na magtuturo sa mga beginners, tapos dun sa mga medyo marunong ng tumugtog, tapos dun sa mga nakakatugtog na. Kaya kung tutusin, kulang pa yung mga mentors ngayon sa panahon ngayon sa dami, halos ano sila? 87. As a mentor, anong natutunan mo sa mga estudyante mo? Unang-una ay yung patience, tas marami naman natututunan kong magturo. Natutunan ko sa kanila yung tulad nun sa pagsisimula, nandun yung kanilang eagerness sa kung paano matuto ng basic, at saka yung kung paano sila magpapatuloy sa pagsisimula. Para sa akin, bilang magtuturo ay kailangan talaga ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa kasi siyempre alam naman natin na wala pa talaga silang alam. Maliban doon sa ibang may mga alam na. Yun ang isang matutunan sa mga estudyante ko ay magiging matimpik kasi nandun talaga yung patience, tapos nandun din yung pagpursigid na dapat matuto kasi nakita ko din yung sarili ko sa kanila na nagsisimula pa lang, tapos yun kung anong meron ako ngayon ay dahil sa Diyos. Natutunan ko as a mentor ay yung lagi ng patience at palagi nakasmile tuwing tuturuan sila dahil doon yung nakukuha yung kanilang focus at yung kanilang commitment. Bilang mentor, ang natutunan ko sa mga estudyante ko ay yung paano magturo. Kasi first time, actually mga second time ko na yatang pagtuturo to, and dati naman tinuturuan lang din ako. And dahil nga iba-iba ang mga background ng tinuturuan ko ay natututunan ko yung paano sila i-handle, paano yung pagtuturo sa bawat isa dahil nga iba-iba yung kanilang skill na i-apply ko kung paano i-handle yung bawat isa. As a mentor po, natutunan ko na magkaroon ng mahabang pasensya dahil ang mga bata po ay sadyang makukulit at natutunan ko rin na medyo tarayan ang pagtuturo dahil medyo sanay na sila sa amin ay kailangan din namin na ibahin yung aming personality sa kanila para matuto talaga sila ng ayos at makinig ng ayos sa mga nagtuturo sa kanila. As a mentor, anong natutunan mo sa mga estudyante mo? Natutunan ko talaga sa kanila na magkaroon talaga ng humility, ng humble heart talaga sa ginagawa. Kasi hindi pa lang sila nagsa-start pero nakikita ko na talaga yung kababaan ng loob at syempre talaga yung pagpupursige talaga na gusto nila paglingkuran talaga ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga talents. Ang message ko sa mga students ay I love you. Siguro kayo'y magpatuloy lang sa Lord at magpagamit ng kaypayan. So ang aking mensahe para sa aking mga estudyante ay salamat sa inyo mga buhay. Ako ay blessed na maging tagapagturo nyo at salamat dahil kayo ay consistent at disiplina sa pag-aaral at kitang-kita ko talaga ay inyong pagpupursige. Kaya ayun, magpatuloy lang kayo sa inyong ministry at higit ay magpatuloy lang kayo sa Lord. Yan, so yun, mga estudyante ko dyan, galingan nyo lang, tapos practice lang kayo lagi at makinig ng mga iba't ibang kanta, pero dapat sa Diyos lagi at maging humble lang lagi tayo. Yun lang. Ayun, ang mensahe ko sa kanila, lagi ko nga sinasabi, dahil kung willing talaga sila, bibigyan nila yung lahat nila para sa Lord at yung commitment nila ay nandun palagi. At naway sana, hindi sila magbago sa pagtingin ng mga kapwa nila Kristyano at naman maging humble sila, mahal naman ko sila. Ang masasabi ko sa mga estudyante ko this summer class is magpatuloy lang sa pagpapractice sa pag-aaral and bukas naman ang mga YouTube channel kung
gusto niya pang mag-aral kasi nung nag-aaral din naman ako, tinuturuan naman ni Teacher Shirley at the same time, nag-aaral din ako ng sarili ko. And kung may mga katanungan sila, pwede naman nila akong halapitan kung ano saan sila nahihirapan or ano pang dapat. God bless. Yan, para sa aking little dancers, salamat sa Lord sa buhay nyo at palagi niyong tatandaan na sa pagsayaw, hindi lamang ito skills, dapat ay maayos din ang inyong attitude at saka ang inyong character. Magpatuloy lamang kayo at narito kami, ang inyong mga ate, handang magturo sa inyo at handang mag-improve. Sana ay yung mga ngiti nyo hindi mawala kahit kayo ay hindi nasayaw. Mahal namin kayo. So hello sa mga tinuturuan namin, ng mga worship leaders. So ang message ko lang talaga sa inyo ay patuloy kayo na magpatuloy sa pagiging worship leader at masaya kami talaga na soon ay makita kayo na tumatayo na din sa unahan at nag-worship lead. At saka tandaan nyo lahat ng mga tinuturo namin sa inyo, hindi lamang tungkol sa boses, kundi tungkol din talaga sa personal relationship niyo sa Panginoon. Kaya naman ay inaasahan namin na makikita namin kayo every Sunday na tumatayo at magpapatuloy para sa kaharian ng Panginoon. Salamat sa kanilang commitment at ngayon ay sila ay matatapos na ng 10 araw na kanilang session. Ay nawa itong mga tinuro sa kanila ay maging dumaloy sa kanilang isip na lagi nilang praktisin yung mga kailangan gawin sa kamay, sa mga paa, sa drumming, especially sa mga drummer, sa voicing nila, sa mga boses, at para madaling matuto o kaya ay madaling silang gumaling sa kanilang mga instrument na kanilang hawak. At saka naniniwala ako na kung ang kanilang sarili ay kanila ding tuturuan para sa kanilang ikalalago ng kanilang ministry. Malaking bagay kasi na sa sarili nila sila ay nag-improve din pagdating sa kanilang mga instrument na ginagamit o kaya kanilang instrument na ginagamit. Kaya kahit ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-suporta namin sa mga magulang na kanilang mga anak ay pinagkatiwala sa amin na pumasok dito sa musical summer class. Purihin ng Diyos sa ating lahat, sa ating buhay at pagpalain lahat tayo ng ating Panginoon.